So, hi guys! Magluluto ako ngayon ng hapunan ng amo ko. So, ayan, manok, boneless chicken. 500 grams yung ikikilo ko. Pero dahil kakain din ako, kaya susobrahan ko siya. Gagawin ko siya ngayong 500 plus ata or 600. Kasi nga, kulang pa kapag hindi ako nagdagdag. Kasi chicken curry yung iluluto ko, Thailand style. Ayan, kaya dinadagdagan ko. Ayan, so yan yung niluluto ko. Dinagdagan ko pa yan ng kalahati. And then hiwain ko siya ngayon ng maliliit, parang Bicol Express na hiwa, ganyan. And ayan, hiwain ko lang kasi parang mga 6 na piraso ata yan na boneless chicken. So, ganyan ko lang siya hiwain and wala na akong ilalagay. Basta hugasan ko lang maigi. Pagkatapos is, yung mga gulay naman, talong, and then, ayan, sitaw. Pero beans yung binili ng amo ko, dapat sitaw yan. And pangtanggalan ko lang siya ng puno tsaka dulo and then ikat ko siya na parang mga 2 inches every beans. And then yung talong is hati-hatiin ko lang siya. Yung talong na ginamit is hindi yung purple na kulay kundi yung Thailand din na style, yung maliit na bilog. Yan, ganyan yung talong na ginamit ng amo ko. So, masarap siya guys. Mas masarap siya kaysa sa chicken curry na gawa ng Pinas. And the next is yung tanglad. Hugasan ko lang yan siya and then ikat ko siya ng 2.5 inches. Ayan, so pitpitin ko muna yan siya bago ko hiwain or bago ko putol-putulin. So, may mga procedure yan. Hindi pwedeng magkamali tayo kasi nga tinitigyan na ng amo ko. Hindi naman maarte yung amo ko pero kung ano dapat yung nakalagay dyan, yun dapat yung susundin. So, ayan, pinitpit ko na yung tanglad. And then, ganunin ko lang para lumabas yung katas. And also, tsaka mo na ngayon siya hiwain. Pagka pala nagluluto ako is ako lang mag-isa dyan sa kusina. Lahat ako nandyan, walang nangingialam sa akin. Tapos sasabihin ko na lang pagluto na. And sasabihin niya yan sa akin na magtira ako para sa amo kong lalaki and magkuha na din ako para sa sarili ko. So, ayan, pagputol-putulin, wala talaga, ano pa talaga ako, yung ano pa yung beginner pa talaga ako pagdating sa mga ganyan-ganyang bagay. So, hindi pa talaga ako sanay or alam mo yung pro na talaga na kayang-kaya na katulad ng ginagawa ng iba. So, ako pa bebe pa din pala talaga ako magtrabaho. Nakikita ko yung sarili ko ngayon. Wala pa din, pero pinapabayaan ako ng amo ko dyan. And, ayan, tapos na din ako magsaing. Pagka pala ganyan yung ulam namin is madami ako magsaing ng kanin kasi marami kumain yung amo kong lalaki. The next is, ayan, yung tawag nun, sangig. Sangig yan, di ba? Ewan ko anong tawag, nakalimutan ko na, basil. Ayan, so basil siya sa English. So, hugasan ko lang yan and then iputol-putulin ko or himay-himayin ko yung mga udlot or ano ba tawag nun, yung pinaka dulo niya. Yan, so parang naghimay ka lang din ng sili, dahon ng sili. So, hugasan mo muna. And, ayan, tsaka mo na siya ngayon pag himay-himayin isa-isa. Nagluluto pala ako is may kudigo ako dyan or may nakasulat ako sa notebook ko. And yun yung pina-follow ko kasi nga may kakalimutin ako. So, minsan doon ko sa nilalagay sa cellphone ko or minsan sa notebook. Alam na yun ang amo ko kapag kinuha ko na yung notebook ko. Katulad dati, marunong na ako magluto ng lugaw na Chinese style. Pero ngayon pagpalutuin uli ako, hindi ko na maalala. Kasi nga, tagal na. Parang siguro 1 buwan na mahigit na hindi ko niluto. So, nakakalimutan ko yung procedure. Next is, hugasan mo ngayon yan siya. Yung, ano ba yun? Suha. Dahon ng suha or kabugaw yung tawag niyan sa amin sa Ilonggo. Dahon niya. And then, gawin nyo siya ngayon. Tanggalin nyo yung buto-buto niya ah, sa gitna. Ayan. So, hinugasan ko lang muna yan. Mamaya ko na yan asikasuhin kasi nga sabi ng amo ko kung yun na daw yung time na isushoot na siya sa kawali tsaka na daw gaganyanin kasi para hindi daw mawala yung amoy or yung bango niya. So, kaya
secure nyo mabuti na walang mga uod dyan or dumi-dumi or spider na nandyan sa mga dahon-dahon kasi maselan yung mga amon dito. Ayaw nila ng kadiri magluto. Next is maghiwa ako ngayon ng siling labuyo. Isang peraso lang kasi maanghang na yan. Ayaw nila sobrang anghang. And then, maglagay kayo ng plastic guys or gloves sa kamay niyo kapag maghiwa-hiwa kayo ng sili kasi nga sobrang anghang niya sa kamay. And naubos yung isang oras ko na pag ng sarili ko nung nagkaroon ako niyan kasi sobrang anghang talaga. So dapat na matulog ako ng isang oras, hindi ko magawa kasi hindi ako mapakali sa sobrang anghang niya. Kaya kailangan nyo mag-plastic or mag-gloves bago kayo magkalikot niyan or mag kung ano-ano dyan. Kasi nga tumatalab siya sa skin and sobrang anghang talaga niya. So ayan lang, and then hiwaan ko siya ng maliliit ngayon. Hindi ako makafocus mag-video kasi nga mahirap. Next is maglagay ng mantika sa kawali and then i-shot yung chicken curry na sauce nila galing Thailand. So binibili yan ng amo ko. Minsan 5 peraso kasi nga ginagamit yan minsan kapag nag-request yung amo kong lalaki na kumain nga ng chicken curry. So ayan, nilalagay namin yan, powder na yan. Hindi ko alam kung ano yan. Basta ayan siya, Blue Elephant Green Curry. So ayan na yun. Ayan, ihalo mo lang siya. Lagay ka ng mantika and then i-shoot mo yung Blue Elephant na chicken curry, nila, chuchu. Ayan, so ilagay mo yan sa dyan, halo-haluin. And pagkatapos natapos ka na maghalo-halo, maglagay ka ngayon ng gata. Ayan, so yung isang gata, 1/3 mo na yung ilagay mo and then sunod naman is yung kalahati. So ayan, 1/3 mo na yung ilagay mo na gata and pagkatapos is yung sunod naman, 3 beses mo siyang i-shoot. Kailangan mo nang matunaw yung parang mga powder na kasama dyan. So tunawin mo muna yan kasi nga kailangan maghalo yung gata tsaka yan. Kasi yung parang seasoning niya is buo-buo siya kanina. Kailangan mo muna yung tunawin and yan yung pinakamabisa. Tinutunaw mo siya and also nilalagay mo na yung gata para madali lang. And next is yung pang-last na gata is i-shoot na. Ayan. Yan, shoot mo na yung pang-last na gata. And ang ginawa ko para hindi masayang is yung can na yon is nilagyan ko ng tubig. And also, sinut ko din dyan para malinis talaga yung can. And by the way guys, yung tubig na ginamit ko is 100 gram para dyan, pang sabaw-sabaw lang. And also yung ayan, kulo na siya. So, ilalagay mo na ngayon yung manok. Struggle talaga mag-video mag-isa. Kailangan may assistant. So, mahirap. Pagpasensyahan nyo na as long as nasusundan nyo yung ginagawa ko. So, ayan, shoot mo lang lahat dyan ng manok. And also, takpan mo siya ngayon. And then, pagkatas is 10 minutes mo siyang aantayin na makulo siya dyan or lumambot. Pag 10 minutes na, pwede mo na siyang, ayan, yung mga ingredients pa na iba, tangla. So, ayan yung talong guys, hiniwa ko siya ng yung maliliit is halahati and then yung malalaki is inati ko siya sa 4. Yung tanglad na pinitpit ko and then yung dahon ng suha and then yung basil, tsaka yung sili. So, andyan na lahat. Ginanyan ko lang yung basil. And then yung sili maliliit lang. 1 peraso lang yan kasi hindi naman ganun kahilig yung amo ko sa maanghang. So next is nagpapakulo na ako. And yan, nakalimutan kong videohan yung pag-shoot ko ng talong. 10 minutes pala yung pinakuluan ko yung manok. And pagtas ng 10 minutes, nilunod ko na or sinute ko na yung talong, sitaw, tsaka yung tanglad. Ayan, so i-boil mo na din siya. Ayan, lagyan mo siya, timplahan mo ng asukal and then patis. Yung patis guys is fish soy sauce. Grabe na yung anto ko. Time check, mag-aalauna na. So ayan, and then halu-haluin mo lang. Pagkatapos is takpan mo siya doon and magpaalam. Ayan. Tapos ayan na siya. Kumukulo na siya. Ang sarap niya na. Ang bango-bango niya na. So ang mangyayari niyan is i-shoot mo na ngayon yung basil kasi tapos na yung 10 minutes din. So, ibig sabihin pala guys, pag unang shoot mo ng manok, pakuluan mo dyan 10 minutes. Pangalawa, pag na-shoot mo na yung
mga gulay-gulay is another 10 minutes din uli. So, total of 20 minutes lang magluto ng hapunan nila. And kapag ganyan yung ulam, hindi na sila nanghingi ng itlog or sabaw. Basta yan na, kontento na sila dyan. So, ayan, paluto na siya. And then, nilalagay ko lang yung basil and sili. So, nagkalat pa yung sili sa daan kasi nga clumsy ako. So, ayan, pinagpupulot ko yung iba. So, mga ganyan is 1 minute lang guys, haluin nyo lang and then pagsamahin nyo, lublob nyo sila. And pagkatapos nyan is pwede nyo na siyang i-serve. So ganyan lang yung chicken curry na ang Thailand style. So masarap siya guys, masarap siya kaysa sa chicken curry natin sa Pinas. Dito, meron silang ingredients mismo na doon na talaga siya parang powder. Hindi siya hindi ko lang ma-explain sa inyo pero pinakita ko naman kanina. Yun yung ginamit namin para magkaroon siya ng sauce. So, ayan. And, ang sarap niyan sa personal. Napaka-yummy. And, pag yan nga yung niluluto ko is 2 bowl ng kanin yung nauubos ng amo kong lalaki. And then, yung babae is isang siksik na bowl. So, ganun yung kainan. And, ayan, dadalhin niya ng amo ko doon sa trabaho niya yung naka-box. Thank you for watching.